Ayan po mga kasining, gagawa po tayo ng isang magandang costume para sa ating DepEd sa Panaad. Yes, of course. So ayan, gumawa na tayo ng pattern na alambre. Yes po. At nilagyan na po natin siya ng tape para magkabit-kabit. And then gumupit po tayo ng rubber, yes, strip. Ginawa natin strip ang rubber. And of course, para ilalagay natin doon sa alambre yung parang foundation niya para pagdikitan ng ating mat. Of course, ayan na, ilagay ko na isa-isa sa bawat alambre para may pagdidiktan tayo pagdating ng malalapad na mga mat na ilalagay natin. So ayan na po siya. So ano po yan? Isa-isa nating nilagyan ng strip na rubber mat para naman maikapitan ang ating isa pang rubber mat na malalapad. So parang pundasyon po yan para may lagyan po tayo ng ating design later on. And then ayan na po. Lahat po ng mga alambre na mga sides na dapat lagyan ay nilagyan po natin siya. Parang kino-close po natin back and front para may medyo matibay ang ating costume. So ayan na siya. Pagkatapos niyan, maglalagay din tayo ng rubber mat na ginupit na. Nakadesenyo na siya. Of course, mga kasining. So yan po, hindi po yan madali, mabilis ang paggawa kasi lahat ng mga sides, lagyan po natin yan ng nakastrip na matting rubber mat in short. So yan siya. Lahat po ng sides, sa likod, sa harap, para may siyang kapitan mamaya paglagay natin ng atin. So ano siya, lahat ng sides. So lagyan na natin ng pattern. Ang lahat ng pattern, yun na. Lagyan na natin ng rubber mat na malalapad para lagyan natin ng cover ang ating ginawang strip kanina. So ang strip ay bali siya ang kinakapitan ng ating mga rubber mat na malalapad. So pagkatapos niyan, ginugupit natin ang naayong disenyo natin gusto, ang shape ng ating costume. So paikot po yan, lagyan natin ng rubber mat. Ayan siya. And of course, didikit yan sa pamamagitan ng ating glue gun and glue stick. So ayan na siya. Kabilaan, nilagyan ko ng cover. Parang crochet. So ano siya. So lahat ng side, naulit yata ang video. So yung mga kasining, lagyan na ng glue. Yes. Di po madali ang paggawa ng costume. So ayan na siya. And then, pagkatapos natin lagyan niya, na siya lahat. So buong buo na siya. So ang susunod nating ilalagay ang hinulma nating pattern. Yes, of course. Ayan na siya. Ano po yan? Hinulma natin siya sa may ulmahan gamit ang glue stick. Pag natuyo, ayan na itsura niya. So ilagay natin according sa inyong gustong pattern. So ayan na po siya. Lagyan natin ng pattern kung anong design ang gusto nyo. So kayo nang bahala. Of course, sa atin naman yan sa pagiging artistic natin kung paano natin siya iporma, idikit. And then yung mga gilid-gilid para hindi lahat ay may pattern. So lagyan natin ng glue stick. Yes po. Glue. Parang stripes type siya gamit ang glue gun.
So ayan. So ayan na siya ang kabuuan. So meron na siyang texture. Yes. And then pagkatapos yan, pipinturahan natin yan ng black. So para hindi makita ang blue at saka mapantay lahat ng kulay. Pagkatapos ng black, lalagyan natin yan ng golden. Yes, highlight lang, hindi po lahat. So yung nakaumbok lang, yes, pahid-pahid lang yan. Dry brush, walang tubig para hindi siya mahawa yung lahat. Hawa ang lahat ng section. So para hindi mahawa. So lahat lang talagang mapinturahan lang yan yung nakaumbok lang siya. So magkaroon siya ng highlight. So magkaroon siya ng dimension, mga kaibigan. So ayan na siya. Lahat ng party ay nilagyan natin ng gold para magkita yung emboss. Magkaroon siya ng embossment. So lahat po yan ng party, nilagyan natin ng gold na pintura, acrylic. Yes, of course. Acrylic ang ating ginagamit. Hindi po pwedeng gumamit dyan ng mga At of course, gumawa din tayo ng mga beads. Yes po, hindi natin nakita yung paano natin tinuhog yan. Basta ginawa natin design at saka ginawang 5, 5 na. Partner na siya para mamaya pag isabit natin hindi tayo malito. So ayan po. And of course, gumawa din tayo ng another beads design para sa ating mga palawit-lawit mamaya. So ayan na siya. So ayan, 3 klase ang ating ginawang design na mga beads. Yes. Diba? So gumawa din tayo ng lumang CD at hinati-hati natin yung 4 na party. Ayan. So, pininturahan natin yung ibang part para magkaroon siya ng design, of course. Ayan, block. Para matabunan yung isang reflection. Yung lalabas lang ay yung hindi na pinturahan. Mag-add po yan ng magkagandahan at reflection mamaya sa ating props. Of course, ayan na siya. Pagkatapos niyan, syempre isasabit natin doon sa ating likod mamaya. So ayan na siya. So pagkatapos niyan, pag natuyo na siya. So ilalagay na natin yan sa likod ng ating props. Ayan natin, hindi na natin pinakita kung paano natin ginawa yan. Actually, siyempre may pattern din yan. Ginupit-gupit, lagyan ng alambre sa gitna, sa loob, para tumibay at magiging siya. Di siya magiging malambot. So ayan siya, para siyang peacock style. At saan nilagyan natin yung CD natin na kinulayan kanina. So ayun na siya. At ang ating mannequin, starting si mannequin. So ayan na. At ang ating lahat po yan naglagyan natin ng ginawa nating CD para ayan na siya, di ba? And then lagyan natin ng lines na gold, yung black, para magkaroon siya ng highlight. So ayan, si mannequin kalbo. So ayan, di ba, yung mga CD kanina na luma with matching feather na at back dress. Ayan, tabilog. So pagkatapos niyan, ayan na ang ating ginawa kanina damit with matching palda na tinahi ko na po yan. Lagyan ng feathers. So mamaya, ayan na. Tapos na siya. Sinuot na natin doon sa may kapahon! Diba? Lahat. So ayan, ako din ang suot. Ako din ang nagsuot. For watching. Sa susunod na costume. Ay, inuron! Araw na yan. Celebration.
Thank you for watching. Ay, grabe! May gabaan ko siya.